Mga kaibigan, mga peregrino sa paglalakbay sa lupa na ito, naramdaman mo na ba ang paghila, ang hindi may kakaila na nagnanais na maglakad kung saan naglalakad si Jesus? Upang huminga ang hangin na hininga niya, upang hawakan ang mismong mga bato na nagpapatutuo sa kanyang buhay, ang kanyang ministeryo, ang kanyang sakripisyo. Ngayon, nagsisimula kami sa isang sagradong paglalakbay sa paglalakbay, isang paglalakbay sa oras at espasyo, sa 10 pivotal na lokasyon sa banal na lupa kung saan ang buhay ni Jesus ay nagbukas. Galugarin namin hindi lamang ang makasaysayang kahalagahan ng mga lugar na ito, kundi pati na rin ang malalim na espiritual na mga aralin na nasa loob ng kanilang mismong lupa. Ihanda ang inyong sarili, sapagkat malapit na nating talakayin ang mga lupain ng pananampalataya, mula sa mapagpakumbabang manger sa Bethlehem hanggang sa mga banal na bakuran ng Golgotha. Nagsisimula ang paglalakbay. Bethlehem, ang lugar ng kapanganakan ng ating Panginoon. Larawan nito, isang maliit, hindi mapagpanggap na nayon, na nakatago sa gitna ng mga gamulong burol, isang kanlungan para sa mga pastol at kanilang mga kawan. Sinasabi sa amin ng Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita, bago ka ipinanganak ay hiniwalayin kita, hinirang kita bilang isang propeta sa mga bansa. Bago pa man siya kapanganakan, napili si Jesus, na nakalaan para sa kadakilaan. Isipin ang simpleng arkitektura ng mga tahanan sa Bethlehem, katamtaman na tirahan na binuo ng bato at putik na ladrilyo, katulad ng mga natagpuan sa ibang mga nayon ng Judean. Ang eksena ng kapanganakan, na madalas na romantiko, ay malamang na isang mapagpakumbabang matatag, isang kanlungan para sa mga hayop, na malayo sa kalungkutan na madalas na inilalarawan sa sining. Ang hangin ay mapupuno ng amoy ng mga tupa, ang mga tunog ng pagdurugo ng mga kordero, at ang tahimik na hush ng isang starlit night. Ngayon, ang Bethlehem ay isang nakagaganyak na bayan, isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, habang naglalakad ka sa mga lansangan nito, subukang isipin ang unang gabi ng Pasko, ang makahimalang kapanganakan na nagbago sa kurso ng kasaysayan. Ang pagiging simple ng sandaling iyon, ang malalim na pagpapakumbaba ng banal, ay nagsasalita ng dami. Nazareth, isang bayan ng tahimik na pagkamalas sa unang siglo. Hindi tulad ng mga nakagaganyak na mga lungsod ng panahon, ang Nazareth ay isang maliit, pamayanang agraryo. Ang mga bahay ay madalas na itinayo sa burol, na lumilikha ng mga tirahan na tulad ng yungib, simple ngunit gumagana. Ang pang-araw-araw na buhay ay umiikot sa agrikultura, ang paglilinang ng lupain. Ginugol ni Jesus ang kanyang formative taon dito, lumaki sa gitna ng pamilya at pamayanan. Ang ordinaryong setting na ito, na malayo sa mga pampulitikang sentro ng kapangyarihan, ay isang testamento sa pagpili ng Diyos na magtrabaho sa pamamagitan ng mapagpakumbaba at hindi mapag-aalinlangan. Ang hindi pagkakasundo ng nayon sa oras nito ay naka-juxtaposed na may malalim na kabuluhan ngayon, isang lugar ng paglalakbay na binisita ng milyon-milyong taon-taon sa Basilika ng Anunsyo, isang bika ng pananampalataya na binuo sa mga pundasyon ng isang tahimik, ordinaryong buhay. Isaalang-alang ang mga aralin na naka-embed sa ito, ang kadakilaan ay hindi palaging inihayag ang sarili ng fanfare. Capharnaum, isang nakagaganyak na nayon ng pangingisda sa baybayin ng dagat ng Galilea. Ang madiskarteng lokasyon nito ay naging isang makabuluhang sentro ng kalakalan at isang sandang daan para sa mga manlalakbay. Ang mga bahay dito, na binuo ng matibay na itim na basalt, ay sumaksi sa pang-araw-araw na buhay ng mga mangingisda at mga ngalakal. Ito ay sa masiglang pamayanan na itinatag ni Jesus ang isang makabuluhang sentro ng kanyang ministeryo, na madalas na nakakahanap ng kanlungan sa bahay ni Simon Peter, isang mangingisda ang naging apostol. Ang mismong mga bato ng Capharnaum ay humahawak ng mga tunog ng mga turo ni Jesus, ang kanyang mga himala, ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ngayon, ang site ay nakatayo bilang isang madamdaming paalala ng kapangyarihan ng pananampalataya upang mabago kahit na ang pinaka-ordinaryong mga lugar. Ang mga labi ng sinaunang lungsod, na napanatili bilang isang arkeolohikal na parke, ay nagpapahintulot sa amin na bumalik sa oras at sumulyap sa mundo kung saan naglalakad at naglingkod si Jesus. At sa gayon, naglalakbay tayo sa mga sagradong landscapes na ito, na sumusubaybay sa mga yapak ni Jesus, hindi lamang sa heograpiya, ngunit sa espiritual. Ang bawat lokasyon, na tila hindi gaanong mahalaga sa sarili nitong oras,
ay may hawak na malalim na resonansya ngayon, isang testamento sa pagbabago ng kapangyarihan ng pananampalataya. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng tila simpleng pagmamasid na ito. Pinili ng Diyos na huwag ibunyag ang kanyang sarili sa mga engranding palasyo ng mga hari o ang nakagaganyak na mga merkado ng mga imperyo, ngunit sa tahimik na pagiging simple ng pang-araw-araw na buhay. Pinili niya ang mapagpakumbaba, hindi napapansin, ang marginalized. Ito, ang aking mga kaibigan, ay isang malakas na aralin para sa ating lahat. Mag-isip tungkol sa iyong sariling buhay. Saan mo nakikita ang mga echo ng mga sagradong lugar na ito? Marahil ito ay sa tahimik na mga sandali ng pagmuni-muni, ang simpleng kilos ng pagbabahagi ng isang pagkain sa mga mahal sa buhay, ang walang tigil na suporta ng isang malapit na kaibigan. Ang mga tila ordinaryong sandali na ito, ang mga hindi mapagpanggap na koneksyon, ay madalas na kung saan ang banal ay nagpapakita ng sarili ng napakalakas. Ang pambihirang madalas na lumilitaw mula sa tila ordinaryong. Ang mapaghimalang kapanganakan sa isang mapagpakumbabang matatag, ang ministeryo ng pagbabagong anyo sa isang maliit na nayo ng pangingisda. Ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa atin na ang presensya ng Diyos ay hindi nakakulong sa mga grand cathedrals o kamanghamanghang pagpapakita ng kapangyarihan. Nakatira ito sa tahimik na mga puwang, sa mga ordinaryong sandali ng ating buhay. Ipakita pa natin ang elemento ng tao sa loob ng mga sagradong lokasyon na ito. Isipin ang mga pagkabalisa ni Maria, isang batang babae na ipinagkatiwala sa isang gawain na hindi nauunawaan. Larawan Joseph, isang karpintero, na nakikipag-ugnay sa napakalaki ng sitwasyon, ang hindi inaasahang pasanin ng pagiging ama sa isang anak ng banal na pinagmulan. Isipin ang mga mangingisda ng Capernaum, ang kanilang mga calloused hands, ang kanilang mga naka-weather na mukha, ang kanilang simpleng pananampalataya ay nagbago sa pamamagitan ng pagkakaroon ni Jesus. Ang mga ito ay hindi gawa-gawa na mga figure, ngunit ang mga totoong tao, nabubuhay na ordinaryong buhay, na antig ng pambihirang. Ang kanilang mga pakikibaka, ang kanilang mga pag-aalinlangan, kanilang pananampalataya, ang mga ito ay salamin sa ating sariling buhay. At ito ang kagandahan ng mga sagradong site na ito. Hindi lamang sila mga makasaysayang landmark, ang mga ito ay mga salamin na sumasalamin sa ating sariling sangkatauhan. Ipinapaalala nila sa amin na ang pananampalataya ay hindi isang malayong, hindi matamo na perpekto, ngunit isang buhay, paghinga ng katotohanan, pinagtagpi sa tela ng ating pang-araw-araw na pag-iral. Ang pagiging simple ng eksena ng kapanganakan, ang nakagaganyak na pamilihan ng Capernaum, ang tahimik na mga burol ng Nazareth, ang mga lugar na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakakulong sa mga tiyak na lokasyon o malalaking kaganapan, ngunit naruroon sa bawat sandali, sa bawat tao, sa bawat lugar. Nasa tahimik na bulong ng hangin, sa init ng araw, sa pag-ibig na ibinahagi sa pagitan ng mga kaibigan at pamilya. Ito ay sa simpleng gawa ng kabaitan, sa tahimik na mga sandali ng pagmuni-muni, sa walang tigil na pag-asa na kahit na sa pinakamadilim na panahon, ang ilaw ay mananaig. Ito ay isang aralin na nagkakahalaga ng pag-iisip, isang katotohanan na nagkakahalaga ng pagyakap. Ang kabanalan ng mga lugar na ito ay namamalagi hindi lamang sa kanilang makasaysayang kahalagahan, ngunit sa kanilang kakayahan na gumising sa loob natin ng isang mas malalim na pag-unawa sa ating sarili, ating pananampalataya, at ang banal na presensya na sumisid sa lahat ng paglikha. Hinahamon natin ito na tumingin sa kabila ng kadakilaan ng paningin at upang mahanap ang banal sa banayad na mga nuances ng pang-araw-araw na buhay. Isaalang-alang ang arkitektura mismo. Mag-isip tungkol sa mga mapagpakumbabang istruktura ng mga unang simbahang Kristiyano, na madalas na itinayo mula sa mga madaling magagamit na materyales, na sumasalamin sa simpleng pananampalataya ng kanilang mga kongregasyon. Ang mga bato, maingat na inilagay, bawat isa ay isang testamento sa pag-aalay at pananampalataya ng mga nagtayo sa kanila. Hindi sila ginawa para sa nakamamatay na pagpapakita, ngunit para sa tahimik na panalangin, para sa pagsamba sa komunal, para sa isang puwang na kumonekta sa banal. Ang mga gusaling ito, na ipinanganak mula sa mga simpleng pagsisimula, ay madalas na nagbago sa paglipas ng panahon, na sumasalamin sa paglaki at ebolusyon ng pananampalataya mismo. Ang mga pagdaragdag at pagbabago ay nagsasabi ng mga kwento, tahimik na mga salaysay na nakalagay sa bato, ladrilyo, at mortar.
Bulong nila ang mga talento ng debosyon, ng sakripisyo, ng walang tigil na paniniwala. Ang bawat crack sa dingding, ang bawat pagod na bato, ang bawat kupas na fresko ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa mga henerasyon na naghangad ng pag-iisa at lakas sa loob ng kanilang mga dingding. At pagkatapos ay mayroong mga landscapes na nakapalibot sa mga sagradong lugar na ito. Ang lumiligid na mga burol ng Galilea, ang masungit na lupain ng disyerto ng Judean, ang tahimik na baybayin ng dagat ng Galilea, ang mga likas na setting na ito ay nagbibigay ng isang malakas na likuran sa mga espiritual na salaysay na naglalabas sa loob nila. Hindi lamang sila mga tampok na heograpiya, ang mga ito ay mga mahalagang bahagi ng kwento na nasusuklian ng kahulugan at kabuluhan. Isipin si Jesus na nagtuturo sa bundok, ang kanyang mga salita ay nagbubunyi sa buong tanawin, na sumasalamin sa walang katapusang kagandahan ng likas na mundo. Larawan ng mga alagad na pangingisda sa dagat ng Galilea, ang kanilang buhay ay nagbago ng engkwentro sa banal. Ang likas na mundo, sa hilaw na kagandahan at hindi pinangalanan na kapangyarihan, ay nagsisilbing palaging paalala ng kadakilaan ng nilikha ng Diyos. Ito ay isang lugar ng pagmuni-muni, isang puwang para sa tahimik na pagmumuni-muni, isang setting kung saan ang espiritu ng tao ay maaaring kumonekta sa banal. Ang hangin na bumubulong sa pamamagitan ng mga olibo ng oliba, ang araw ay nagpainit sa lupa, ang mga bituin na nag-iilaw sa kalangitan ng gabi, lahat ito ay mga pagpapahayag ng presensya ng Diyos, mga paalala ng malawak na kalikasan ng banal na pag-ibig. Isipin ang mga taong naglalakad sa mga landas na ito, na nanalangin sa loob ng mga pader na ito, na naghangad ng pag-aliw sa mga sagradong puwang na ito. Sila ay nagmula sa lahat ng mga kalagayan ng buhay, mula sa iba't ibang mga background, na may iba't ibang paniniwala at karanasan. Gayunpaman sila ay pinagsama ng isang karaniwang thread, isang paghahanap para sa kahulugan, isang pagnanasa para sa koneksyon, isang pagnanais para sa isang bagay na lampas sa mundong. Ang kanilang mga kwento ay magkasama sa mismong tela ng mga sagradong lugar na ito, na sumasalamin sa mga edad. Ipinapaalala nila sa amin na hindi tayo nag-iisa sa ating espiritual na paglalakbay, na kami ay bahagi ng isang mas malaking tapis area, isang pamayanan ng mga mananampalataya na humingi ng espiritual na katuparan sa mga lokasyong ito sa loob ng maraming siglo. Ang kanilang pananampalataya, kanilang mga pakikibaka, ang kanilang mga tagumpay, lahat ito ay bahagi ng pamana ng mga sagradong site na ito. Ang mga ito ay nabubuhay ng mga testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Nakikipag-usap sila sa pagnanais ng tao para sa isang bagay na higit sa ating sarili, na nagnanais na lumampas sa oras at espasyo, isang pananabik na nagkakaisa sa ating lahat. At sa pag-unawa sa kanilang mga karanasan, maaari nating palalimin ang ating sariling koneksyon sa mga banal na site na ito at ang mga espiritual na katotohanan na kinakatawan nila. Kaya, isaalang-alang ang arkitektura mismo. Pansinin kung paano ang disenyo ng mga sagradong lugar na ito ay madalas na sumasalamin sa mga paniniwala at halaga ng mga taong nagtayo sa kanila. Halimbawa, ang pagtaas ng taas ng Gothic cathedrals ay tumuturo patungo sa kalangitan, na sumisimbolo sa hangarin para sa espiritual na transcendence. Ang masalimuot na mga mosaic at frescoes na nagpapalamuti ng kanilang mga pader ay nagsasabi ng mga kwento mula sa Biblia, na buhay ang mga sagradong salaysay. Ang paulit-ulit na mga patterns sa mga moske ng Islam, ang pagpapatahimik na symmetria, ay lumikha ng isang pakiramdam ng pagkakasunod-sunod at kapayapaan, na nagtataguyod ng isang meditative state na naaayon sa panalangin. Kahit na ang paglalagay ng mga gusali, na madalas sa nakataas na lupa o tinatanaw ang mga makabuluhang landscape, ay nagsasalita ng dami tungkol sa pagnanais na kumonekta sa banal. Ito ay hindi lamang mga gusali, ang mga ito ay mga ekspresyon ng pananampalataya, nasa salat na pagpapakita ng mga paniniwala sa espiritu. Ang mga ito ay dinisenyo upang magbigay ng inspirasyon sa pagkagulat, upang mapangalagaan ang pagmumuni-muni, upang mapadali ang isang mas malalim na koneksyon sa banal. Mag-isip din ng mga ritual at kasanayan na nauugnay sa mga sagradong site na ito. Ang paglalakbay sa Mecca, halimbawa, ay isang malalim na espiritual na paglalakbay, isang pisikal na pagpapakita ng pananampalataya. Ang kilos ng paglalakad sa Camino de Santiago, ang sinaunang ruta ng paglalakbay sa Santiago de Compostela, ay isang karanasan sa pagbabagong anyo, na nagpapahintulot sa pagsisiyasat at pagtuklas sa sarili.
Ang pag-iilaw ng mga kandila sa mga simbahan, ang pag-awit ng mga panalangin sa mga sinagoga, ang pagring ng mga kampanilya sa mga templo, lahat ito ay simbolikong kilos na kumukonekta sa mga individual sa kanilang pananampalataya at sa sagradong puwang na kanilang tinitirhan. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang walang laman na kilos, ang mga ito ay malakas na tool para sa espiritual na paglaki, na tumutulong upang linangin ang isang pakiramdam ng paggalang, pagpapakumbaba, at pasasalamat. Kinakatawan nila ang isang malay tao na pagsisikap na makisali sa sagrado, upang kumonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. At huwag nating kalimutan ang papel ng sining sa mga sagradong lugar na ito. Mula sa nakamamanghang eskultura ng Michelangelo sa Sistine Chapel hanggang sa katangi-tanging kaligrafya ng Quran sa mga sinaunang moske, ang sining ay nagsisilbing isang malakas na sasakyan para sa pagpapahayag ng mga espiritual na katotohanan. Pinupukaw nito ang mga emosyon, nagbibigay inspirasyon sa pagmumuni-muni, at tumutulong sa amin na kumonekta sa banal sa isang mas malalim na antas. Ang kagandahan at kasining na natagpuan sa loob ng mga sagradong puwang na ito ay nagsisilbi upang itaas ang espiritu, upang magbigay ng inspirasyon, at paalalahanan tayo ng malalakas na kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mga artista na lumikha ng mga gawa na ito ay nagbuhos ng kanilang mga puso at kaluluwa sa kanilang mga nilikha, na pinupukaw sila ng isang espiritual na enerhiya na patuloy na sumasalamin sa atin ngayon. Ang mga gawa ng sining ay hindi lamang aesthetically na kalulugod, ang mga ito ay mga bintana sa kaluluwa, pagpapahayag ng pananampalataya, at mga testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pagkamalikhain ng tao. Nagbibigay sila ng isang visual na wika kung saan ang mga espiritual na katotohanan ay maaaring may parating at maranasan. Isaalang-alang ang epekto ng mga sagradong puwang na ito sa individual. Ang pakiramdam ng pagkamangha at paggalang na naghuhugas sa iyo sa pagpasok ng isang Grand Cathedral, ang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan na sumasaklaw sa isang tahimik na monasteryo, ang malalim na pakiramdam ng koneksyon na naranasan mo sa panahon ng isang paglalakbay, ang mga ito ay hindi lamang mga paglilipat ng damdamin, ang mga ito ay mga karanasan sa pagbabagong anyo na maaaring malalim na humuhubog sa ating pag-unawa sa ating sarili at sa ating lugar sa universo. Ang mga puwang na ito ay nag-aalok ng kanlungan mula sa kaguluhan at mga pagkagambala sa pang-araw-araw na buhay, na nagbibigay ng isang santuaryo kung saan maaari nating makipag-ugnay muli sa ating mga panloob na sarili at makahanap ng pag-iisa sa harap ng kahirapan. Pinapayagan nila kaming lumakad sa labas ng mga limitasyon ng ating pang-araw-araw na katotohanan at pumasok sa isang kaharian ng espiritual na pagmumuni-muni, kung saan maaari nating pagnilayan ang mga malalaking katanungan sa buhay at maghanap ng mga sagot sa mga misteryo ng pagkakaroon. Mag-isip tungkol sa papel ng pamayanan sa loob ng mga sagradong site na ito. Hindi lamang sila mga lugar ng individual na pagsamba, nagtitipon sila ng mga lugar para sa mga pamayanan ng pananampalataya, pag-aalaga ng isang pakiramdam ng pag-aari at ibinahaging pagkakakilanlan. Ang mga ibinahaging karanasan ng panalangin, ritual, at pagdiriwang ay nagpapatibay sa mga bono sa pagitan ng mga individual, na lumilikha ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at suporta sa isa't isa. Ang kolektibong enerhiya na nabuo sa loob ng mga puwang na ito ay maaaring hindi kapani-paniwalang malakas, pagpapalakas ng individual na pananampalataya at paglikha ng isang pakiramdam ng kolektibong layunin. Ang pakiramdam ng pamayanan na pinalaki sa loob ng mga sagradong puwang na ito ay mahalaga para sa espiritual na paglaki, na nagbibigay ng isang sumusuporta sa network ng mga katulad na pag-iisip na nagbabahagi ng mga katulad na paniniwala at halaga. Ang ibinahaging karanasan na ito ay lumampas sa mga hangganan sa kultura at heograpiya, na nagkokonekta sa mga tao mula sa lahat ng mga kalagayan sa buhay sa isang karaniwang hangarin ng espiritual na kahulugan. Bukod dito, isaalang-alang ang makasaysayang kabuluhan ng mga sagradong puwang na ito. Marami ang tumayo ng maraming siglo, ang pagsaksi ng hindi mabilang na mga henerasyon ay dumating at pumunta, nagpapatutuo sa parehong mga tagumpay at trahedya. Ang kanilang tunay na pag-iral ay isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya at ang kakayahan ng espiritu ng tao para sa pagiging matatag. Nagsisilbi silang mga repository ng kasaysayan at kultura, pinapanatili ang mga tradisyon at paniniwala na naipasa sa mga henerasyon. Ang mga kwento na nakalagay sa kanilang mga dingding, ang mga artifact na kanilang pinangungunahan, ang mga ritual na isinasama nila, lahat ito ay mga mahalagang bahagi ng isang mayaman at komplikadong pamana sa kultura.
Ang paggalugad ng mga site na ito ay hindi lamang isang karanasan sa relihiyon, ito ay isang paglalakbay sa pamamagitan ng oras, isang koneksyon sa nakaraan, at isang pag-unawa sa ebolusyon ng espiritualidad ng tao. Ang bawat bato, bawat larawang inukit, bawat fresko ay nagsasabi ng isang kwento, bulong ng mga talento ng pananampalataya, debosyon, at tiyaga ng tao. Ang mga puwang na ito ay mga buhay na archive, na nag-aalok ng napakahalagang pananaw sa kasaysayan ng relihiyon at ang malalim na epekto nito sa sibilisasyon ng tao. Ipinapaalala nila sa amin na ang pananampalataya ay hindi isang static na nilalang, ito ay isang pabago-bago at umuusbong na puwersa na humuhubog sa kasaysayan ng tao sa malalim na paraan. Ang pag-unawa sa kontekstong ito sa kasaysayan ay nagpayaman sa aming pagpapahalaga sa kasalukuyang kahalagahan ng mga sagradong puwang na ito. Mas malalim tayo sa mga ekspresyon ng arkitektura at masining na matatagpuan sa loob ng mga sagradong puwang na ito. Isaalang-alang ang mga nakamamanghang katedral ng Europa, ang kanilang pagtaas ng mga spires na umaabot patungo sa kalangitan, isang testamento sa hangarin ng sangkatauhan para sa koneksyon sa banal. Ang masalimuot na stained glass windows, na naglalarawan ng mga eksena at banal sa Biblia, ay nagbabago ng sikat ng araw sa isang kaleidoskopo ng kulay, na lumilikha ng isang kapaligiran ng pagkamangha at paggalang. Ang marilag na mga arko at haligi, na maingat na ginawa sa loob ng maraming siglo, ay nagbibigay ng inspirasyon sa isang pakiramdam ng kadakilaan at pagiging permanente. Ang mga kamanghamanghang arkitektura ay hindi lamang mga gusali, ang mga ito ay mga gawa ng sining, pagpapahayag ng pananampalataya na isinalin sa bato, baso, at ilaw. Mag-isip tungkol sa masalimuot na mga larawang inukit at eskultura na nag-adorno ng maraming sagradong site. Ang mga artistikong representasyong ito ay madalas na naghahatid ng malalim na mga teolohikal na mensahe, na inilalantad ang mga paniniwala at halaga ng mga pamayanan na lumikha sa kanila. Inilalarawan nila ang mga kwento mula sa mga sagradong teksto, naglalarawan ng mga relihiyosong numero, at sumisimbolo sa mga espiritual na konsepto. Ang kasining na kasangkot ay madalas na nakamamanghang, na nagpapakita ng kasanayan at dedikasyon ng mga artista na nagbuhos ng kanilang mga puso at kaluluwa sa kanilang mga nilikha. Ang mga gawa ng sining ay hindi lamang pandekorasyon ng mga elemento, ang mga ito ay makapangyarihang mga tool para sa pakikipag-usap ng mga espiritual na katotohanan at pag-aalaga ng isang mas malalim na pag-unawa sa pananampalataya. At ano ang tungkol sa musika? Ang mga chants, himno, at mga panalangin na sumasalamin sa loob ng mga sagradong puwang na ito ay lumikha ng isang malakas na karanasan sa emosyonal. Ang mga tunog mismo ay maaaring maging malalim na gumagalaw, nag-evoke ng mga damdamin ng kapayapaan, katahimikan, at pag-angat sa espiritu. Ang maindayog na pag-uulit ng mga chants ay maaaring mag-udyok ng isang meditative state, na nagpapahintulot sa mga individual na kumonekta sa kanilang panloob na sarili at makaranas ng isang pakiramdam ng pagkakaisa sa banal. Ang musika ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na karanasan, pagpapahusay ng kapaligiran ng paggalang at paglikha ng isang malakas na pakiramdam ng pamayanan. Ang kolektibong pag-awit ng mga himno, halimbawa, ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng ibinahaging pagkakakilanlan at pinapalakas ang mga bono sa pagitan ng mga individual. Isaalang-alang din ang papel ng ritual sa loob ng mga sagradong puwang na ito. Ang mga ritual ay mga simbolikong aksyon na nagpapahiwatig ng kahulugan at nagpapatibay sa mga paniniwala. Nagbibigay sila ng isang nakabalangkas na balangkas para sa mga espiritual na karanasan, na nag-aalok ng isang pagkakasunod-sunod at mahuhulaan sa isang madalas na magulong mundo. Mula sa pag-iilaw ng mga kandila hanggang sa alay ng mga panalangin, ang bawat ritual ay may isang tiyak na layunin at kabuluhan. Ang pag-uulit ng mga ritual na ito sa paglipas ng panahon ay nagpapalakas ng kanilang epekto, nagpapatibay sa pananampalataya at lumikha ng isang mas malalim na koneksyon sa sagrado. Ang pagganap ng mga ritual sa loob ng isang ibinahaging komunidad ay higit na nagpapaganda ng kanilang kabuluhan, na binabago ang mga ito sa mga kolektibong pagpapahayag ng pananampalataya at debosyon. Ang mga ritual na ito ay hindi lamang formalidad, ang mga ito ay makapangyarihang mga tool para sa espiritual na paglaki at pagbabagong anyo. Nag-aalok sila ng isang landas upang kumonekta sa banal, upang ipahayag ang pasasalamat, at upang makahanap ng pag-aliw sa mga oras ng pangangailangan. Ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng espiritual na tela ng mga sagradong puwang na ito.
Mas malalim tayo sa eksperimentong aspeto ng mga sagradong puwang na ito. Higit pa sa arkitektura, sining, at musika, ito mismo ang kapaligiran na madalas na nag-iiwan ng pinakamalalim na impresyon. Pag-isipan ang pakiramdam ng pagpasok ng isang Grand Cathedral, ang hush na paggalang, ang cool, madilim na ilaw sa loob, ang amoy ng insenso marahil nakabitin ng mabigat sa hangin. Ang karanasan na pandama na ito ay malaki ang naiambag sa pangkalahatang espiritual na epekto. Ang mismong hangin ay tila sisingilin ng isang pakiramdam ng kasaysayan, ng hindi mabilang na mga panalangin na bulong at pag-asa na inaalok sa loob ng mga banal na pader. Ang katahimikan, na pinapantasyahan lamang ng paminsan-minsang bulong o ang malambot na pagbulong ng panalangin, ay nagbibigay daan sa pagsisiyasat at pagmumuni-muni. Ito ay isang puwang kung saan ang isang tao ay maaaring makatakas sa ingay at pagkagambala sa labas ng mundo at kumonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Isaalang-alang ang paggamit ng ilaw at anino sa maraming mga sagradong puwang. Ang madiskarteng paglalagay ng mga bintana, ang paggamit ng marumi na baso, ang interplay ng ilaw at kadiliman ang lahat ay nag-aambag sa isang mas mataas na pakiramdam ng pagka-espiritualidad. Ang mga bintana ng stained glass, lalo na, ay mga mahusay na gawa ng sining na nagbabago ng sikat ng araw sa nakamamanghang pagpapakita ng kulay at simbolismo. Ang masiglang mga kulay, ang masalimuot na disenyo, at ang mga kwento na inilalarawan nila ang lahat ay nag-aambag sa isang malalim na nakakaengginyong at gumagalaw na karanasan. Ipinapaliwanag nila ang puwang, kapwa literal at metaphorically, pinupuno ito ng isang nagliliwanag at ethereal glow. Ang pag-play ng ilaw at anino ay maaari ring lumikha ng isang pakiramdam ng misteryo at gulat, pagpapahusay ng pakiramdam ng sagrado. Pagkatapos ay mayroong aspeto ng komunidad. Ang mga sagradong puwang ay hindi lamang mga lugar ng pagsamba sa individual, ang mga ito ay mga sentro din ng buhay sa pamayanan. Nagsisilbi silang mga lugar ng pagtitipon para sa mga taong may ibinahaging pananampalataya, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng pag-aari at suporta. Ang ibinahaging karanasan ng panalangin, ritual, at pagdiriwang ay nagpapalakas ng mga bono sa pagitan ng mga individual at nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kolektibong pagkakakilanlan. Ang mga pakikipag-ugnay sa loob ng mga puwang na ito, ang ibinahaging sandali ng kagalakan at kalungkutan, ang suporta at pag-unawa sa isa't isa, lahat ito ay mahalagang sangkap ng espiritual na buhay. Mag-isip tungkol sa mga kasalan, libing, binyag, at iba pang mga mahahalagang kaganapan sa buhay na ipinagdiriwang sa loob ng mga sagradong puwang na ito. Ang mga kaganapang ito ay minarkahan ng mga mahahalagang milestone sa buhay ng mga individual at pamilya, at ang sagradong setting ay nagpataas sa kanila sa isang mas mataas na antas ng kabuluhan. Mahalaga ang aspeto ng komunidad, ito ang koneksyon ng tao na nagpapahiwatig ng mga puwang na ito na may buhay na enerhiya. Hindi lamang ang mga bato at marumi na baso, ito ang mga tao na humihinga ng buhay sa mga lugar na ito, henerasyon pagkatapos ng henerasyon. Ang kanilang ibinahaging pananampalataya, ang kanilang mga kolektibong karanasan, ang kanilang walang tigil na debosyon, ito ang tunay na ginagawang sagrado ang mga lugar na ito. At ang pakiramdam ng ibinahaging kasaysayan, ng patuloy na koneksyon sa isang espiritual na pamana na sumasaklaw sa mga siglo, ay nagdaragdag ng isa pang layer ng lalim at kahulugan sa karanasan. Ito ay isang buhay na pamana, na dumaan sa mga henerasyon, na sinuportahan ng pananampalataya at debosyon ng hindi mabilang na mga individual. Ngayon, mas malalim tayo sa mga elemento ng arkitektura na nag-aambag sa sagradong pakiramdam. Mag-isip tungkol sa scale at proporsyon ng mga puwang na ito. Kadalasan, dinisenyo sila upang magbigay ng inspirasyon sa pagkagulat at paggalang. Ang mga mataas na kisame, lumalawak na mga naves, at mga lumalakas na arko ay lumikha ng isang pakiramdam ng kadakilaan at transcendensya. Ang manipis na laki ng mga istrukturang ito ay maaaring dwarf ang individual, na nagpapaalala sa amin ang aming lugar sa loob ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ang pakiramdam ng scale na ito ay hindi lamang tungkol sa mga pisikal na sukat, ito ay tungkol sa emosyonal na epekto na mayroon sila sa amin. Ito ay ang pakiramdam ng pagiging enveloped ng isang bagay na malalim, isang bagay na umaabot sa kabila ng mga limitasyon ng ating pang-araw-araw na buhay. Isaalang-alang ang mahusay na mga katedral ng Europa, halimbawa ang kanilang napakalawak na sukat at masalimuot na detalye ay tunay na nakakagulat.
Iniwan kanila na nakakumbaba at maliit, ngunit sabay-sabay na konektado sa isang bagay na malawak at walang hanggan. At isaalang-alang ang mga materyales na ginamit sa konstruksyon. Ang pagpili ng mga materyales ay bihirang di makatwiran. Ang bato, na madalas na nauugnay sa pagiging permanente at solidong, ay isang pangkaraniwang pagpipilian na nagbibigay ng isang pakiramdam ng walang hanggang lakas at katatagan. Ang kahoy, na may likas na init at kagandahan, ay maaaring pukawin ang mga damdamin ng kaginhawaan at lapit. Ang mga texture ng mga materyales na ito ang magaspang na hawak na bato. Ang makinis na makintab na kahoy ay maaari ring mag-ambag sa pangkalahatang karanasan sa pandama. Ang pagpapatakbo ng iyong kamay sa isang pader na may edad na siglo, naramdaman ang bigat ng kasaysayan sa iyong pagpindot, iyon ay isang malakas na koneksyon sa nakaraan, isang nasasalat na link sa mga henerasyon na nagtayo at sumamba sa mga puwang na ito. Ang mismong mga materyales mismo ay bumubulong ng mga kwento ng dedikasyon, pananampalataya, at tiyaga. Bukod dito, ang mga acoustics ng mga puwang na ito ay may mahalagang papel sa pagpapahusay ng espiritual na karanasan. Ang paraan ng tunog ay nagpapahiwatig at nagbubunyi sa loob ng istruktura ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng misteryo at pagtataka. Ang musika ng choral, lalo na, ay madalas na pinalakas at pinahusay ng arkitektura, pinupuno ang puwang ng isang mayaman at malalakas na tunog na nagpataas ng espiritu. Ang maingat na dinisenyo acoustics ay hindi lamang gumagana, ang mga ito ay integral sa espiritual na karanasan, na tumutulong upang lumikha ng isang kapaligiran ng pagmumuni-muni at debosyon. Ang mga tunog, kung ang pag-awit ng mga panalangin o ang mga hush na bulong ng mga sumasamba, ay naging bahagi ng pangkalahatang ambience, na nag-aambag sa pakiramdam ng pagiging sagrado. Ito ay isang symphony ng tunog, isang maayos na timpla ng mga tinig at sumasalamin sa malalim sa loob ng kaluluwa. Mag-isip ng paraan ng isang solong tala ay maaaring magtagal at magagalang, na lumilikha ng isang pakiramdam ng katahimikan at pagmuni-muni. Ito ang kapangyarihan ng acoustics sa mga sagradong puwang, ang kakayahang palakihin hindi lamang tunog, kundi pati na rin ang emosyon at damdamin na nauugnay dito. Ito ay isang banayad ngunit malakas na elemento sa paglikha ng isang sagradong kapaligiran. Ang disenyo ng arkitektura, ang mga materyales, acoustics, lahat ng mga elementong ito ay nagtutulungan upang lumikha ng isang holistic at nakakaengginyong karanasan na lumilipas sa purong pisikal. Ngayon, isaalang-alang natin ang paggamit ng ilaw at anino sa mga sagradong puwang na ito. Ang ilaw, madalas na sinasagisag ng pagka-Diyos at paliwanag, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghubog ng kapaligiran. Isipin ang mga stained glass windows sa maraming mga katedral, ang kanilang mga buhay na kulay na pag-filter sa pamamagitan ng bato, na lumilikha ng isang kaleidoskopo ng ilaw at anino na sumasayaw sa mga dingding at sahig. Ang mga ito ay hindi simpleng pandekorasyon ng mga elemento, nagsasabi sila ng mga kwento, naglalarawan ng mga eksena sa Biblia, at ayambyo ang puwang na may pakiramdam ng ibang bagay. Ang interplay ng ilaw at anino ay tumutulong din upang tukuyin ang mga tampok na arkitektura, na nagtatampok ng mga arco, vaults, at mga haligi, at pagdaragdag ng lalim at sukat sa espasyo. Ang paraan ng light stream sa pamamagitan ng isang mataas na window, na nag-iilaw ng isang partikular na detalye o paglikha ng isang dramatikong epekto, maingat na isinasaalang-alang at malaki ang naiambag sa pangkalahatang karanasan. Ito ay isang dynamic na interplay, na patuloy na nagbabago sa paggalaw ng araw, na lumilikha ng isang pakiramdam ng paggalaw at sigla sa loob ng static na arkitektura. Mahalaga rin ang mga anino. Nagdaragdag sila ng misteryo, lumilikha ng isang pakiramdam ng lalim at intriga. Maaari rin nilang mapahusay ang pakiramdam ng pagkagulat at paggalang, na ginagawang mas malalim at makabuluhan ang espasyo. Ang paglalagay ng mga ilaw na mapagkukunan, natural man o artipisyal, ay maingat na binalak upang mapahusay ang espiritual na karanasan. Ang paggamit ng mga kandila, halimbawa, ay lumilikha ng isang mainit at matalik na kapaligiran, ang kanilang mga flickering flames na nagdaragdag ng isang pakiramdam ng misteryo at debosyon. Ang kaibahan sa pagitan ng maliwanag na ilaw at ang malalim na mga anino ay maaari ding magamit upang lumikha ng isang pakiramdam ng drama at kaguluhan, pinatataas ang emosyonal na epekto ng espasyo. Ang maingat na pagmamanipula ng ilaw at anino ay isang malakas na tool sa mga kamay ng isang bihasang arkitekto,
na may kakayahang baguhin ang isang simpleng istruktura sa isang tunay na nakakagulat na karanasan. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iilaw ng puwang, ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran, pag-evoke ang emosyon, at paggabay sa pansin ng bisita sa mga tiyak na punto ng interes. Higit pa sa mga pisikal na aspeto, ang simbolikong wika na naka-embed sa loob ng disenyo ay pantay na mahalaga. Isaalang-alang ang paggamit ng simbolismo sa iba't ibang mga elemento ng arkitektura. Ang mga arko, halimbawa, ay maaaring kumatawan sa gateway sa langit, habang ang mga vaults ay maaaring sumisimbolo sa yakap ng banal. Ang bawat detalye, mula sa pinakamaliit na larawang inukit hanggang sa pinakamalaking istruktura, ay maaaring humawak ng mas malalim na kahulugan, pagdaragdag ng mga layer ng interpretasyon at pagyamanin ang pag-unawa sa bisita sa espasyo. Ang simbolismo ay hindi palaging malinaw, madalas itong nangangailangan ng isang mas malalim na antas ng pakikipag-ugnayan at pagmumuni-muni upang lubos na pahalagahan. Ngunit ang mismong gawaing ito ng pag-decipher ng mga nakatagong kahulugan ay nag-aambag sa espiritual na paglalakbay sa loob ng sagradong puwang. Ang mas maraming hitsura mo, mas natuklasan mo, at mas mayaman ang karanasan. Ang layered na simbolismo na ito ay nag-aambag sa walang katapusang kapangyarihan ng mga puwang na ito, na nagpapahintulot sa kanila na magpatuloy na magbigay ng inspirasyon at ilipat ang mga tao sa buong henerasyon. Hindi lamang sila mga gusali, ang mga ito ay nabubuhay ng mga testamento sa espiritualidad at pagkamalikhain ng tao, mga repository ng kahulugan at damdamin, maingat na ginawa upang sumasalamin ng malalim sa kaluluwa ng tao. Ang banayad na mga nuances, ang maingat na itinuturing na mga detalye, lahat ay nagtutulungan upang lumikha ng isang karanasan na lumampas sa purong pisikal, na umaabot sa lupain ng espiritual, emosyonal, at malalim na tao. Mag-isip tungkol sa mga materyales na ginamit. Ang pagpili ng mga materyales ay hindi makatwiran, malaki ang nambag nito sa pangkalahatang kapaligiran at espiritual na resonance ng espasyo. Ang magaspang na texture ng hewn stone, halimbawa, ay maaaring pukawin ng isang pakiramdam ng anti-gang at pagiging permanente, na nagkokonekta sa bisita sa isang mahabang kasaysayan ng pananampalataya at tradisyon. Sa kabaligtaran, ang makinis, may kantab na ibabaw ng marmol ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng katahimikan at kadalisayan, na sumasalamin sa ilaw at pagpapahusay ng pakiramdam ng kaluwang. Ang interplay ng mga texture, ang kaibahan sa pagitan ng magaspang at makinis, mainit-init at cool, lahat ay nag-aambag sa kayamanan at pagiging komplikado ng karanasan sa pandama. Ang amoy ng insenso, ang pakiramdam ng cool na underfoot ng bato, ang malambot na glow ng kandila, ito ang lahat ng mga elemento na nag-aambag sa holistic na karanasan ng sagradong espasyo. Isaalang-alang din ang acoustics. Ang paraan ng tunog ay sumasalamin sa loob ng espasyo, ang paraan na pinalakas o nasisipsip, ay maaaring malalim na makakaapekto sa emosyonal na tugon. Ang isang maingat na idinisenyo na acoustic na kapaligiran ay maaaring mapahusay ang pakiramdam ng paggalang at gulat, na lumilikha ng isang puwang kung saan ang tinig ng panalangin o pagmumuni-muni ay maaaring lumalim ng malalim. Bukod dito, ang spatial na pag-aayos mismo ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Ang paraan ng pag-aayos ng puwang, ang daloy ng paggalaw sa pamamagitan ng istruktura, ang paglalagay ng mga pangunahing elemento, lahat ng ito ay nag-aambag sa pangkalahatang espiritual na karanasan. Isipin ang pag-unlad sa pamamagitan ng isang katedral, halimbawa, mula sa pagpapataw ng pasukan hanggang sa lumalakas na nave, na nagtatapos sa nakamamanghang dambana. Ang maingat na orkestra na paglalakbay ay gumagabay sa pansin ng bisita, pagbuo ng pag-asa at pagtatapos sa isang sandali ng malalim na espiritual na intensity. Mahalaga rin ang laki ng puwang. Ang laki ng laki at kadakilaan ng ilang mga sagradong istruktura ay maaaring maging labis, nagbibigay inspirasyon sa isang pakiramdam ng pagpapakumbaba at paggalang bago ang banal. Ang scale mismo ay nakikipag-usap ng isang pakiramdam ng kapangyarihan at transcendence, pinalakas ang espiritual na mensahe ng espasyo. Isaalang-alang ang paggamit ng pag-uulit at ritmo sa mga elemento ng arkitektura. Ang pag-uulit ng mga arko, haligi, o iba pang mga motif ay maaaring lumikha ng isang pagkakasunod-sunod at pagkakaisa, pinalakas ang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan. Ang maindayog na pag-uulit na ito ay maaaring biswal na pagpapatahimik at espiritual na saligan.
Ito ay isang banayad ngunit malakas na pamamaraan na ginamit upang lumikha ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at pagkakaisa sa loob ng espasyo. Ang disenyo ay hindi lamang tungkol sa mga aesthetics, ito ay tungkol sa paghubog ng espiritual na paglalakbay ng individual, na gumagabay sa kanila patungo sa isang mas malalim na koneksyon sa banal. At ang tagumpay ng disenyo na ito ay sinusukat hindi lamang sa visual na apela nito, ngunit sa kakayahang pukawin ang malalim na mga espiritual na karanasan. Kaya, ano ang iba pang mga elemento ng pandama na sa tingin mo ay mahalaga sa paglikha ng isang tunay na nakakagulat na sagradong espasyo? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video na ginalugad ang sikolohiya ng sagradong arkitektura, at sumali sa akin pagkatapos para sa isa pang kamanghamanghang sumisid sa disenyo at espiritualidad. Hanggang sa susunod, ito ay si Marco, nag-sign off.